Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin yun po, today's reflection, gaano nga ba kalalim ang iyong pananampalataya? Baka naman, di ba? Konting problema lang. Pinanginahan ka na ng loob o bumibigay ka na. Dahil sa liit ng iyong pananampalataya. Yung kwentong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa Bible na kung saan isang kapitan ng Romano o centurion ang tawag sa kanya noong panahon na yun. Sa panahon natin ngayon siguro sabihin natin isang general ng Romano noong panahon na yun na humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus. Dahil isa siyang makapangyarihang tao sa kanyang panahon at nakiusap siya sa ating Panginoong Hesus nung kanyang makita na sana ay magamot niya yung kanyang alipin. Kasi nga general siya, di ba? Kung mga sa panahon natin ito siguro mga maintenance yan o kaya kasambahay, sinasabi kasi diyan na alipin. So, nung makausap natin Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, hindi man ako karapat-dapat na humarap sa iyo, di ba? Bilang isang makasalanang tao, humihingi po ako ng kagalingan doon sa aking alipin para po gumaling na siya. Siguro, baka, ang pag-describe niya, paralyzed guys, na paralytico yung kanyang alipin. Kaya, pumayag naman, di ba, ang ating Panginoong Hesus na puntahan para gamutin. Pero anong sabi nung kapitan ng Romano o general sa panahon natin ngayon? Panginoon, hindi po talaga ako karapat-dapat sa inyo. Kahit po hindi nyo siya puntahan, sabi niya. Alam ko pag sinabi nyo, ay magagamot nyo na itong aking alipin. Dahil katulad nyo rin ako, di ba? Na may maraming tao kasi may alagad ng ating Panginoon Jesus, di ba? Dahil general nga siya, natural, marami siyang tao sa baba na mga inuutusan. Di ba? Kaya namangha ang ating Panginoon. Sabi sa Mateo chapter 8 verse 10. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. So yun guys, di ba? Talaga namang nakakabilib, di ba? Imagine nyo yung ating Panginoon Jesus bumilib na na-amaze dito sa general na to, di ba? Dahil nga napaka tibay o napakalalim ng kanyang pananampalataya. Imagine mo, pumayag na ang ating Panginoong Jesus na pupuntahan. Diba? Kasi usually ang ginagawa nung panahon na yun, pinapupunta ang ating Panginoon Jesus tapos pinapatungan ng kanyang kamay at gumagaling. Maraming beses na nagpagaling. Pero ito, kakaiba nga to sa kanyang pananampalataya. Hindi niya na pinapunta. Sabihin niyo lang po, Lord. Panginoong Jesus, sabihin niyo lang. Gagaling at gagaling na yung aking alipin. Ganun sa kalalim mananampalataya. Kinumpara pa niya ang kanyang sarili, di ba? Sa ating Panginoon Jesus na marami siyang inuutusan, marami siyang tao. Pag ibig niya na may kailangan siya, ibinibigay sa kanya, di ba? Kasi nga mataas ang kanyang katungkulan. So, tayo po ba sa ating buhay ngayon, di ba? Ganun ba tayo kalalim sa pananampalataya? Nung panahon na yun na nakikita mismo nung general na yun, di ba? Ang ating Panginoong Jesus, pero sobrang tiwala sa. Pero sa panahon natin ngayon, siyempre wala na ang ating Panginoong Jesus. Nandyan lang siya sa tabi natin. Physically guys, hindi na natin talaga siya nakikita. Kaya ang tanging panlaban mo lang sa mga problemang hinaharap mo ay yung manalig ka lang. Malalim na pananalig sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Dapat mas malalim tayo kasi tayo hindi na natin siya nakikita physically, di ba? Siya physical nakikita niya. Alam niya na pupunta yung Panginoong Jesus. Pero tayo, di ba guys, hindi natin alam kung pupunta o hindi kasi nga hindi naman natin siya nakikita. Pero kung malalim ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, gaano man kabigat ng iyong problema, gaano man yung kalalim,
di ba? Nagkabulbul naman ng problema sa buhay. Kung mananalig ka lang, di ba? Baka ma-amaze sa'yo, hindi man sasabihin ng personal sa'yo ng ating Panginoon Jesus, ma-amaze siya sa pananampalataya. Kaya yan po lagi natin ilagay sa ating isipan, yung malalim ang pananampalataya. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, hinang-hina ka na, wala nang tumutulong sa'yo, di ba? Nawawalan ka na ng pag-asa. Gawin mo lang yung ginawa nung general na to. Di ba? Manampalataya ka ng malalim. At sigurado naman tayo guys, masosolusyonan lahat ng problemang dinadalangin mo. Basta siyempre, manampalataya ka lang talaga. Di ba? At gawin mo kung ano yung part mo. Hindi ka lang basta manampalataya. Gawin mo. Di ba? Kung ano dapat mong gawin, gawin mo na. Kasi nga, kung hindi ka naman kikilos, kahit malalim ang pananampalataya mo, wala din. So, kailangan yung part mo, gawin mo ang part ng ating Panginoon Jesus. Kung bakit trabaho ng ating Panginoon Jesus at trabaho natin, ay kailangan po natin gawin. Kaya huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Tibahin nyo yung loob nyo, di ba? Manalangin, magsimba, at huwag kalimutan na makapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Walang problemang hindi masusolusyonan. At siyempre, binigay niya sa iyo yan dahil alam niyang kayang-kayang mo solusyonan yan. Hindi niya ibibigay kung hindi mo kaya. Hindi malupit ang ating Panginoong Jesus. Alam niya yung kakayahan natin sa bawat isa sa atin. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na malubanan po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal lang na kung hindi maniwala at magtiwala, kagaya ng diniscuss natin ngayon na isang general na talaga namang nakakamangha ang kanyang pananampalataya, ay tsak yun. Ipagkakaloob sa iyo ng Panginoong Jesus, ano mga iyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubahan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Nawawalan na rin po siya ng pag-asa, pinanghinahan na rin siya ng loob. Ipuhin niyo po ang kanyang karamdaman. At ang iyong mapagpagaling na kamay. Aplosin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin, lalo na kung manalig at malalim na pananampalataya ang kapatid naming humihingi sa iyo ng kagalingan. At lahat po na may mga karamdaman, pagalingin niyo po. Ganun din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at magpagpasensya sa kanilang bawat miyembro ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli ng mga nasirang pamilya. At ganun din po sa financial, Lord, na kailangan namin po lahat. Ang iba sa amin, bankrupt na, Lord, wala nang matakbuhan, wala nang pera. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, pinoproblema pa. Niraraos pa, Lord. Iniisip pa paano nila iraraos ang maghapon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patnubayin niyo po kami sa araw-araw na aming buhay. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.